Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Haji. Oo, yung orchids. So may nagjo-jogging pa. Pero Haji, gusto ko tang kamustahin. Kamusta pag-aerobics natin kanina? Alam mo, sulit pala, no? Na kahit na nakakapagod siya habang nag-host ako. Pero mukhang enjoy ka Enjoy naman. talaga kasi, biruin mo, kung yung mga boss natin pupunta dito, 20 pesos lang yan. Ayan, no, nakikita nila na hanggang ngayon ay ongoing pa din yung kanilang aerobics. That's right. Hindi mo, nagsistretching pa sila. Perfect na perfect 6 yan. to 8 a.m. Punta kayo dito. Naku, mag-enjoy kayo gaya ko kanina. Kahit na hindi ako marunong sumayaw. That's right. Pero Haji, sino bang makakasama natin ngayong umaga? Ayan. At syempre, mag-divert na tayo. Mag-shift na tayo. From isang nakakapawis na exercise, ngayon naman makakasama naman po natin a very special guest dahil ngayon nga ay National Women's Month pa rin. Ginugunita pa din natin yan. Actually, hindi lang national International yan. Yes. Nitong Sabado, meron tayong ginanap na International Women's Day na kanina naikwento mo na sa atin. And syempre, dahil buwan nyo na namang mga kababaihan, saludo ako sa inyo, makakasama naman natin yung isa sa mga nagbibigay ng sa larangan ng hustisya. Diba? Matapang na babae ito. Oo. Kaya naman ito, sabay-sabay po nating i-welcome ngayong umagang ito ang National Executive Director for Operations ng Integrated Bar of the Philippines. Walang iba, kundi si Attorney Alicia Rizos Vidal. Good morning, ma'am. Good morning, Carla. Good morning, Haji. Hello. Ayan. Good morning sa mga nanonood. Napakaganda ni ma'am. Good morning, Attorney. Dalawa na tayo. Oo, dalawa kayo. Yan talaga mga babae. Talaga nagpupurihan. Yes. Napapalibutan ako ng magagandang dilag dito. Well, anyway. Kaya gumagwapo ka. Oo. Salamat po. Anyway, ma'am, since nabanggit ko lang din po kung saan po kayo sa Integrated Bar of the Philippines po kayo, konting background lang naman po tungkol dito sa IBP. Ang IBP ay isang samahan ng mga abogado to. Lahat ng abogado pagkapasa sa bar, dapat automatic miyembro ka na ng Integrated Bar. Ito ay creation ng batas ng Integrated Bar. Kami ay sa ngayon ay 60,000 strong lawyers na kami sa buong Pilipinas. Ngayon, ang aming opisina ay dito sa Julia Vargas. Ang layunin naman ng Integrated Bar, isa sa mga layunin ay ang magbigay ng legal aid. Okay. Tulong legal. Hindi pinansyal, wala kami noon. Alright. At ilang taon na po ba kayo IBP? Pagkapasa ko pa lamang nung 1985 ako pumasa, ako ay automatic kong member na. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi kapag kapasa mo, dapat membro ka agad ng Integrated Bar. So mga 28 years? 28 years na po akong abogado. Ang galing mo sa math. Ang galing ko sa math, no? Oo, pero ma'am, nabanggit po ninyo na 28 years na nga po kayo. So alam niyo na po yung operations ng IBP. Pero kung last year po yung pagbabasihan natin, ano-ano po ba yung naging malalaking accomplishments ng IBP? Isa sa malaking accomplishment ng IBP ay dito sa Pilipinas, ginawa ang isang Presidents of Law Association in Asia. Tayo po ay nag-host ng iba't ibang presidente ng iba't ibang organisasyon, lawyers organization all over Asia. Nagpunta po sila dito, ang Integrated Bar po ang nag-host. Ayan, ginanap po iyan sa isang hotel sa Makati. At i-host po natin sila simula umaga hanggang gabi. Sila ay ating pinasaya at ang guest of honor natin noon ay ang Supreme Court Chief Justice na si Sereno po. Alright, pero para po sa benefit ng mga mamamayang Pilipino, syempre hindi nila alam talaga minsan kung saan sila lalapit. So ano po ba ang katungkulan ng isang legal counsel? Ang katungkulan po ng legal counsel, kapag kayo po ay halimbawa po, may problemang legal kayo, pumunta po kayo sa abogado, hindi naman po automatiko, naging abogado nyo na. Dapat po, kayo po ay may kontrata o kayo ang dalawa ay nag-agree na dapat ikaw ay kunin kong abogado. Ngunit kapag ikaw ay nagtanong lamang, ang isang abogado po ay hindi niya masasabi na kinuha na siyang abogado. Kasi po, ang trabaho po ng legal counsel, una, magbigay po ng opinion, legal opinion. Hindi po katulad ng doktor. Ang doktor po, kapag kayo ay nagpunta sa isang doktor, may bayad na po. Ang abogado po, 2 oras na kami nagsasalita, wala pong bayad. Aalis po yan sa amin. Kapag hindi kami nagustuhan at lilipat sa ibang abogado, hindi po kami maaring maningil. Ngayon, nagre-representa po din kami ng kaso sa korte. Pangatlo po, ang isang abogado po ay maaari rin pong maging advisor
Kasi po kami po hindi lamang legal na paraan nag-a-advise din po kami tungkol sa buhay mag-asawa kasi po namin ang civil code. Kasi po yung mga iba, ang mga katungkulan ng asawa ay nasa civil code po yan. Halimbawa, katungkulan ng asawa na sumunod sa lalaki kung saan niya gustong itira kang bahay. Ang babae hindi po maaring magsabi na dito tayo titira. Katungkulan po ng lalaki. Ganun po ang mga trabaho ng isang legal counsel. So ngayon alam mo na, Carla, pagka nag-asawa ka, kung kanino lalapit. Alam ko na kung saan ako lalapit. Kay Attorney Alicia. Oo. Pero anyway, ma'am, nabanggit po ninyo na for the sake of public service na kesyo 2 oras na po kayo nagsasalita at kung hindi po kayo nagustuhan aalis na lamang po sila. Yes po, hindi po kami naniningil doon. Hindi katulad ng doktor, meron pong pag pumasok ka, consultation fee. Okay. Kami po wala. So madam, nabanggit po ninyo yan, public service. Hindi po ninyo ba naisip minsan, hindi po ba tayo nag-iisip na mag-isa lang tayo tapos mag-shift po ng ibang career? Ay, minsan po, ako po ay dating nasa gobyerno. Dahil po napakaliit noon ng kita, ako po hindi kayang buhayin ng pamilya. Kaya ako po ay lumabas at nagtrabaho sa labas dahil napakaliit nga ng sweldo. Ang sinasabi ko nga pamilya, kung ako ay hindi isang abogado, baka po mas mayaman tayo. Dahil po kasi ang isang abogado, meron kang restriction. Dahil po kami may code of ethics po kami. May mga bagay na hindi ka dapat mong gawin at baka matanggalan ka ng lisensya. Talagang passion na talaga ni Madam. Yes, that's right. Pero alam mo ba, Haji, na hindi lang pala IBP ang hawak na posisyon ni Attorney Alicia. Ay, wow, marami. Superwoman talaga. Marami. Naku, Marami. ano-ano pa po ba itong iba ninyong ginagampanan? Alam nyo po, marami pa po. Ako po ay executive director ng IBP. Ako po ay dating nagtuturo sa nag-leave na nga po ako dahil hindi ko na kaya sa University of the East, sa Philippine Christian University at sa Universidad de Manila. Kaya ang ginawa ko na lang po ngayon ay nag-concentrate ako sa IBP kahit na po allowance para pong ito na po ang aking advokasya upang makatulong sa kapwa ko abogado. Ngayon po ako rin po ay Secretary General ng National Federation of Women's Club. Meron nga po kami sa March 25 sa Manila Hotel in celebration of Women's Month. Meron po kaming celebration doon. So talaga parang talaga to si Attorney Alicia, Wonder no? Woman nga. Oo. Hindi naman. Alam nyo naman, ang buhay ganyan. Kasi sayang kung ikaw you have one life to live. Live it to the fullest. Yes, Ayun. pero mabuting Tama. kalooban si Attorney To Alicia. take Live it note to the yung sinabi niya, fullest. live life to the fullest. Yes, Nasulat ko live na. life to the fullest yan. Dapat. Lalo na anyway, yung mga kababaihan, marami tayong magagawa. Yes, kasi yung mga lalaki nagsusokam sa beauty natin. The joke. Right. Pero alam nyo, nabanggit ni ma'am na maraming ginagawa. Alam mo ba, Carla, na maliban sa mga sinabi niya, co-host din pala si ma'am. So pang radio din si ma'am. Hindi lang siya pang integrated bar, hindi lang siya pang Secretary General ng kanyang kumbaga, co-host din siya ng isang radio program na may kinalaman sa legal consultation. Oo, dati kasi ako ay nagko-anchor sa DWIC kay Mr. Tony Calvento. Dahil sa kabisihan na natin, tayo ay tinatawag-tawagan lamang at legal consultant po tayo sa hustisya para sa lahat. So every week tatawagan tayo pag Lunes at nagsasalita tayo sa radio at nagbibigay tayo ng opinion. At ganun din po pagka Lunes ako ay nagsusulat sa dyaryo sa Filipino Mirror po. Meron po ako column. Ito ang batas. Napaka-passionate. Yes, napaka-passionate niya sa job niya. Pero alam mo ba, ito pa, Haji, alam mo, ang daming kumbaga, revelasyon kay Attorney Alicia. Dahil noong 2011, naparangalan lang naman siya ng dangal ng Pilipinas Award. Naku, Attorney, kwentuhan nyo kami, paano ba maging isang parang awardee ng Dangal Pilipinas Award? Kasi ito sa Consumer's Choice of the Philippines ito. Basta ako ay nominasyon ako at siguro yung mga board ako ni-review ang aking mga nagawa para dito sa mga abogado. Kaya ako ay naparangalan
Hindi naman masyadong malaking parangal, ngunit nagpapasalamat ako at nakikita rin ang aking efforts dito. Grabe. Bilib na bilib sa na mga ako. kwento niya lang, no, nakikita mo talaga yung efforts na ginagawa niya sa kanyang trabaho, di ba? Bilang isang kababaihan, talaga makikita mo na kayang-kaya na namin, Haji, makipagsabayan sa inyo. Oo naman, actually, bilib nga ako sa mga kababaihan. Alam mo ba, mga kababaihan ngayon, pantay na talaga, di ba? Oo. Totoo po Dahil yan. napakaraming batas na ipinasa ang ating Kongreso para sa mga kababaihan. Kaya kukuha tayo kahit may asawa ka na, kukuha ka ng passport. Hindi mo na kailangan ng ang consent ng asawa mo. Kasi Ayun. may batas Diba? yan. Oo, Women in Nation Building Yan. Act. Kasi Oo. dati yun, pagka halimbawa, sabihin mo, kailangan hihingan mo pa. Ngayon, hindi na po. Talaga pong tayo ay pwedeng mag-travel kahit saan nating gusto. Yes, oo. Pero ma'am, eto napaka-busy tao ni Madam, napakarami niyang mga advokasya at mga ginagawa sa trabaho. Pero ma'am, paano niyo naman po binabalanse yung inyong quality time with your husband and especially Alam sa nyo, inyong children? hindi ko nasasabihin pero ako ay dalagang ina. Ay, hindi, Oh. dalaga na ulit. Kasi ako ay okay, annulled, okay. kaya ako siguro nagagawa ang mga bagay na yan. Ang aking asawa ay wala rito, nasa abroad siya. Ngayon, ang ano ko lang sa pamilya talaga pag linggo, umaga, magsisimba na kami niyan. Pagkasimba, magla-lunch. Pagka-lunch, kundi magmomall, magpupunta sa mga palaruan at manunood ng sine. Talagang Yun naman linggo pala, sa akin ay para sa Diyos at para sa pamilya. Yun. Pero Ganon. ito naman, gusto kong itanong, bilang syempre tayo, tao lang din, minsan we want parang a break with our families, work, and friends. So ano po bang ginagawa nyo on your leisure time? Alam nyo, ang leisure time ko, ako ay nagpapamasahe. Yun. Ay, wow, masarap Gusto ko yan. Yan, Naku, nagpapamasahe. kailangan ko din yan. Nagpapamasahe ako at sa isang taon, hindi pwede akong hindi lumabas ng bansa kung may budget at ako ay magbabakasyon, lalo na kapag Holy Week. Kapag Holy Week, ako ay nagbabakasyon. Yan. Okay, marami pa akong gustong itanong kay ma'am. Kaya lang medyo usap ni Attorney Alicia. Kaya lang medyo nauubusan na tayo ng oras. Pero ma'am, Attorney Alicia, huling mensahe na lamang po para sa mga kababaihan, sa mga Juana na gusto pong maging katulad po ninyo na talaga namang napakatapang at talagang isang dakila na abogado at ina. Aba, parang binibigyan mo na ako ng award niyan. Yes, Thank you. oo. Ang masasabi ko lamang sa mga kababaihan ay kung ano ang meron kang talento, pagsikapan mong gawin ito at maging independent tayo sa ating mga asawa. Kasi po kapag usually ang mga kababaihan, ang ginagawa po ng mga kalalakihan ay nagiging hawak tayo sa leeg kung wala tayong ay nagkakakitaan. Yes. Kaya pilitin natin, harness our efforts and please help others too. Yun ang pinakamaganda. Yeah, That's help others too. right. Maraming salamat, Attorney Alicia. At siya nga po ang National Executive Director of Operations ng IBP.